Day 1 to day 3, pwedeng 2 hours. Kasi talagang dapat gano'n. Pinapatak ako. Every 2 hours, medyo matrabaho yan. Pero dahil may shifting sila eh. May isa pang reason kung bakit pwede mo magawa yung every 2 hours. Kasi, ang isang factor na nakaka-apekto sa feeding, yung bilang ng pakainan. Pag brooding, at day 1 to 3, hindi kinoconsider muna yung bilang ng pan feed, yung pan feeders, yung nasa linya, hindi kasali sa bilang. Bakit? Hindi naman nakakain siya doon masyado. Kinakainan niya, bilao. Kaya bilao lang. Isa sa lessons kung bakit din ang Two Angels ay hindi rin masyadong maganda. Wala naman siya talagang turbo feeder din. Siya ay bilao lang. After a while, tanggal. Pero kung maglagay, tambak. Kaya daming feed sa ilalim, di ba? Ang kagandahan dito yung mga boys marunong sumunod. Sinalo mo konti lang. Konti lang. Bakit? Kahit angatin mo yung feeder, walang tapon sa ilalim. So, ibig sabihin, hindi talaga sila nagbibigay ng tampak. Totoong sinusunod ka nila. Kung kulang ang pakainan, yung kalahating kilo mo, hindi aabot ng matagal. Tama? Kasi, yung kalahating kilo times, kunyari, 20 lang, adi 10 kilos lang. Times 6 times or 7 or 8 times, 80 kilos lang yun. Hindi medyo mabibigo. So yun yung reason kung bakit gusto rin natin ng tamang bilang. Pag mas marami pakainan mo, mas konti ang ilagay mo. Kasi mas kakalat, mas maganda kasi yung kalat ang sisiw. Bakit mas marami? Or bakit ayaw natin masyadong distances? Kasi yung distance na nilalakad ng sisiw, gano'ng kalayo para may feeder agad? Gano'ng kalayo para may nipple agad? Yun ang pinag-uusapan doon. Eh, yung nipple standard din eh. Dati nga, nipple, meron pa kaming galonera eh. Buti eh, na-mistake. Kasi bakit? Sa dami naman ng nipple na nandyan. Matutunan lang niya na nandun yung isang guhit na yun, isang linyang yun. Tapos na. Pero ang feeder, talaga maglalakad. So, pag tamad si boy at madiskarte, nilagyan ng tabon lang, marami doon nakaupo doon sa mismong piece. Pagsisigaw. Kasi mainit. No? Kaya gusto natin, now, so okay, sabi natin, ang rule kasi ng sisiw at pagmamanok ay ad libitum pag broiler. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ad libitum, always with feed. Pero nilagyan ng quantification, may specs yun. Ano ibig sabihin nun? Para laging may feeds, dapat parating bagong bigay ng feeds. Ayaw natin na may feeds ad libitum, pero tinambakan mo lang. Kasi bakit? Pag tinambakan mo lang, yung habit ng sisiw nasaan? Tamad. Hindi tamad si sisiw. Gusto natin, kasi every time na makikita nila may bumabagsak, stimulus yan eh. No? Stimulus na kumain. So, ibig sabihin, madalas na kumain, para lagi may pagkain. Tanong, ano oras nag-start ng trabaho ng broil, ng pagmamanok? Talagang hindi pwedeng pagkait. Alam mo sa totoo, kahit anong gawin natin, balibalot pa rin natin, hindi pwedeng mag-start ng umpisa ay 6 o'clock or 7 o'clock. No way. Mas masipag si boy gumising or gising ng alas 4, better. Bakit? Ba't ka nag-heater? Kasi pampainit. Yan external heat. Supplement yan, di ba? Anong internal heat? Pagkain. Pakainin mo na maaga. Eh di meron na agad pampainit sa katawan. Tsaka kahit man anong mangyari, nakaumpisa na siya. Ang tawag doon head start. Yung head start ang hinahanap natin. Hindi yan hinahabol sa 6 o'clock, makakahabol din. Ha? Sayang yung oras na malamig. Imbis na nakaganon lang siya o nag-chill. At sana kumakain siya, active na siya. Tsaka siya, umupo. Pero nakakain. Paano kakain ng sabay-sabay? Pag nilagyan mo ng pagkain. Hindi kakain ng sabay-sabay yung basta may pagkain. Di ba? Kailan nangyari sa pamilya na sabay-sabay kakain? Kung may pagkain lang natin siya. O, gigising alas 7. Yung isa alas 10. Yung isa alas 11. Yung isa alas 1. Sabay-sabay ba yan? Kasi at their own convenience yun. Hindi yun ang kailangan natin. Dapat ganun eh. O, nakakain na. Kakain tayo. Sabay-sabay. O, obligado, di ba? Yun. Hindi mo sila tinatawag. Hindi mo sila pinapapilit. Pero pag nagbigay ka, naobliga.
Yun ibig sabihin niya. Di ba mas better yung sabay-sabay? Kumakain. Yun eh. Kasi bakit, tignan mo maigi sa kusina, paano rationing? Kaya ka nagre-rationing. Bakit? Kasi pagka, iniwan mo lang yung pagkain na walang nakatingin, may kakain na mas marami. Meron kakain ng konti. Tama ba yan? So, ano gusto mo mangyari? Parang lahat makakain at sabay-sabay at pare-pareho halos pag sabay-sabay mo kain. Yun ang gusto natin mangyari. Intindihan nyo? Ganon din dapat sa pagpapakain ng alaga. Ganyan ang ating prinsipyo. Ang first line of work para sa broiler ay feeds. Dahil ang feeds ang pwedeng magpabigay ng timbang. Walang iba. The rest, kailangan mo ma-achieve na optimum para kumain na maganda. Ventilation is one. Pag hindi maganda ventilation, hindi rin kakain. Mainit katawan, ba't kakain? Sobrang lamig, kakain ba? Hindi rin. Tubig. Pag kulang ang tubig, nililimit niya rin ang kain. Bakit? Ano ba rule ng nipple or tubig sa pagkain? 2 beses iinom, 1 beses ang volume ng kain. Ibig sabihin, pag uminom siya ng 2 basong tubig, makakakain siya ng 1 basong feeds. Pag kumain lang siya pag uminom lang siya ng 1 baso dahil nagkakaproblema sa nipple, kalating baso lang makakain niya. So, again, kaya nire-record yan. Kaya nire-record para malaman mo, dapat umaangat ang feeds at ang water consumption mo. Pag bumaba na ang feed consumption nyo, ibig sabihin, ilang araw na may problema yan. At yung nipple, hindi mo na-monitor. So, anong epekto? Ang epekto ng hindi magandang pag-inom ay bumaba ang pagkain. Pag bumaba ang pagkain, merong nararamdaman may ibang problema. Bago magkaroon ng problema at mararamdaman mo na nagkakaroon na pala ng problema, tubig ang unang lalabas. Yan ang unang indicator para malaman mo may problema. So, kaya yan minomonitor. Pag magkakasipon, bababa ang konsumo ng tubig. 2 araw, 3 araw, bago pa lang bumaba ang kain. Unti-unti. Tsaka mo pala mararamdaman, bumagsak na ang konsumo. Yun ang reason. Bakit tayo nag-expand? Ang tama, makinig ka na rin. Si Manny na dyan? Wala. Kaya tayo nag-expansion. Ang reason is, baka tumumbay yan naman. Yung expansion is, prinsipyo rin yan, tulad ng una natin pinag-uusapan. Ano yung prinsipyo? Gradual. Ibig sabihin, hindi binibigla, dahan-dahan. Kaya lahat ng procedure sa broiler ay gradual. Ano ibig sabihin, dahan-dahan, unti-unti, hindi mo binibigla. Unang-una dyan, espasyo ng lugar. Bakit nasa 1/3 lang siya? Kasi, ang heater mo nandun, at saka dun, maliit pa naman ang katawan, sinasabay mo sa katawan nila. Kaya yung volume na yun. Kasi pag sobrang mo niluwagan, nagpapaheater ka, sayang yung LPG, pero asan na pangangailangan? Cortina, yun yung partition mo para sa sukat ng lupa, ay ng space, yung floor area. So, may penning ka, nilagay mo ng cortina. Para saan ang cortina? 1, demarcation mo ng iyong penning. 2, para sa ventilation. Kasi ang fan natin, walang variable speed. Pag walang variable speed, tumakbo yung isang malaking fan, mabilis na tanggalin ang init. Yung heater ay para sa init. Para efficient mo magamit at utilize mo ng gusto ang LPG mo, litan mo yung area kasi yun lang naman ang may sisiw. At yung lugar na may sisiw, yun lang ang hitiran mo. Kaya tamang tubig lang. So, ibig sabihin, ang prinsipyo rin ng ventilation, kaya yan nilagyan ng cortina sa Pilipinas lang yan, kasi wala tayong variable speed. Pag tinaas mo siyang ganyan, nandito sisiw, sabi natin gradual, no? Dahan-dahan. Ayaw din natin ang hangin ng fan, diretso sa sisiw. Kaya anong ginagawa? Pag tumakbo yung fan, nasa labas siya ng kortina, hindi sa loob. Bakit? Pag sa loob, direkta yan, malakas. Kaya mo nilalabas para huwag niyo masyadong maramdaman. Ang gusto mo lang mangyari sa fan, pag tumakbo siya, kaya patay sindirin, dahan-dahan din yun, yung hangin na gamit ay matanggal habang yung kortina. Bakit? Pag tumakbo yung fan, at yung kortina, kunyari, andito yung manok, andito yung fan, tumakbo,
Ang hangin, hihigupin niya pataas. Papunta ron. Pag ang binuksan mo ay baba, ang hangin dadaan sa ilalim, hihigupin niya. Pwede ba yon? Pwede, pero isipin mo, dumaan sa harap ng sisiw. Ba't ka ba naglagay ng kortina? Ay bakit? Subukan mong nakabukas yan ng day 1, 2, 3, nakabukas to, upo lahat ng sisiw dahil sobra ang hangin para sa kanya. Hindi niya pa kaya. Ngayon, walang problema. Hindi lang temperature, pati katawan ng sisiw, hindi pa kaya ang ganong bilis ng hangin. Kaya mo kinukontrol. Kaya dahan-dahan mo siya. Hanggang dumating sa pagkakataon na ganitong edad, kahit tumakbo yung fan, hindi niya na problema. Okay? Yun yung kortina. Sa kortina, sumasabay siya sa expansion. So, ibig sabihin, prinsipyo rin ng dahan-dahan. Mula sa 1/3, expand, expand. Every 3 days, plus minus. So, bakit mo ginagawa yun? Kasi ang gusto mong mangyari, tuwing nag-expand ka, may linyang pakainan, may painuman. Pag na-late ka, kunyari, 6 days ka nag-expand mula doon sa gitna, nalilitahan ka rin ng pakainan at painuman. Nasagot nila, hindi kami nag-expand kasi malamig pa eh. Alam mo sagot mo doon? Ganun ang sagot namin ng brooding nung conventional. Bakit? Eh, wala kayong magawa sa init. Wala kayong magawa sa lamig. Kahit may heater, malamig pa rin. Kasi bukas naman ang kortina. Kortina lang eh. Ito, ang sagot ko doon ay, malamig pa kaya hindi kami na-expand. Kaya kami heater. Kaya ka nakakortina. Kaya kami tunnel ventilation. Ina-adjust mo yung program. Bakit? Hindi program mo ng tama para makapag-expand ka, makakain mas maraming pakainan na linyada, mas maraming painuman na pwedeng magawa ng sisiw. Mas malaki ang access nila. Plus, ang ipa, kung dahil nakaipa ka, hindi agad maduming-madumi. Kasi kumalat, gumalaw sila, lumayo. Malalaki ang pagitan. Pag matagal mo siyang nilagay doon sa ganung pwesto, ang ipot, tumpok-tumpok. Tama ba? O kasi, yun lang spasyo eh. Okay? Yun yung mahalaga dyan. Napakahalaga na makita niyo yung part niya ng expansion. Kasi never siyang naging reason. Para sa amin, hindi yung reason. Kaya kami heater. Oh, eh wala na akong magawa. Eh wala ka na magagawa kasi hanggang doon na lang heater. Nagre-reklamo sila malakas sa heater. Prinsipyo ulit ng dahan-dahan, gradual. Kaya nga ang program ng ventilation, hindi agad marami ang takbo eh. Ilang segundo lang. Para lang, ano ba purpose ng ventilation sa brooding? Day 1 to 3? Yung gamit na hangin at lalo na yung gamit na gas. Kasi ginamit niya yung use niya, no? Tanggalin mo. Magpalit ka ng bago. Bakit? Paano mo papalitan? Yung pumasok sa loob, yun ang mapapalit. Tama? Yung nilabas niya, yun yung nagamit na. So, every time natatakbo siya, nagpapasok siya ng bagong hangin. Tama? Pero hindi ko sinabing palamigin. Gabi muna to ha, brooding muna ng gabi. Tsaka kahit day 1 naman at day 2, hindi pa rin naman tumatakbo ng todo-todo yung fan mo eh. Diba? So, kaya nga isang fan lang din siya eh. Ano sa day 1 to 3? Isang fan, ay sindi. Ayaw mo maglagay ng dalawang fan. Ayaw mo rin mag-manual. Pag minanual mo yan, dire-diretso ang lamig niya. Lalo kung gabi. Okay? Ano ba yung aspeto? Heater. Ang heater, nung panahon na wala pang automatic, puro ganyan naman ang heater dati, tinatarget mo siya na tinitimpla. Ibig sabihin, hindi porket binuksan mo na yung heater, oh, tapos na yan. Dati, ganun kami. Alam niyo bakit? Kasi may kulong-kulong yan dati. Kunyari, 6 na pitak yan. Dati kasi yung ganyan namin, 36,000, no? Divided by 2, may 18 heater kami. Tapos may liso kaming nakabilog sa loob. Merong heater, may bilog yun, at yun yung heater, 2,000 ang laman. Ganun ang itsura ng brooding dati. So, ibig sabihin, dahil infrared yan, ito nakatutok dyan, init na init yan. Kaya liso, dahil bakal. Pag uminit yung bakal, pati yun nagra-radiate. Conventional yun. Bakit? Eh, nakakortina naman. Pag hindi mo in-expand, masikip.
Hindi mo pwede lagyan ng pins. Mabilis dudumi yung ipon. Mabilis. Ganun nangyayari. Ito, division. Kaya yung heater na yan, nilagay na lang sa gitna para wala na yung heater. Dati kasi, pag may ganyang penning, yan, 12 pa penning namin dyan. Tapos meron pang liso na ganyang katangkad. Liso is galvanized sheet, no? Na ginupit. Tapos iniipit namin ng kawayan. Kasi para brooding. To the point na bakit ganoon? Kasi tumatagos ang hangin, marami pang pamantayan nun eh. Nasolve yun nung nilagyan ng kortina. Nasolve yun na huwag mong patakboy mo sa loob yung pan. Lagay mo sa labas, hindi na apektado. Ayos mo nga yung kortina para hindi masyadong tamaan ng hangin. Lagyan mo ng butas ng konti kasi pag di mo nilagyan ng butas, nakukulog ang loob. Tandaan nyo maigi, iinit ang bahay kahit di mo lagyan ng heater. Kulubin mo. Huwag mong patakbuhin yung fan. Iinit, di ba? Pero hindi yun ang purpose ng brooding. Ang purpose ng brooding ay hindi heating. Air quality with the right temperature. Mahihit mo ang tamang temperature pero hindi dapat i-compromise ang air quality. Pag kinompromise mo air quality, iinit ang bahay. Pero mabaligtot. May amoy. Di ba mas maganda nga yan ang amoy? Wala masyado. Kesa nung sinasabi mo. Kasi, ang kagandahan ng tunnel ventilation, ikaw ang magbibigay ng control. Titimplahin mo ventilation, titimplahin mo kortina, titimplahin mo lahat. Pagka nag-ano bukas. Yung ipa ang nagpo-contribute ng init at nagpo-contribute din ng amoy pag hindi mo na-manage ng tama. Ibig sabihin, doon tayo nagmumulat. Intindihan? So, ventilation. Ganun din ang prinsipyo. Hindi pwede siyang biglaan, kaya siya dahan-dahan. Kaya ang unang program mo, 10 segundo lang, 4 na minuto, 50 minutes na off. Yun ang standard. Ang tawag doon, minimum. Ang minimum, ang ibig sabihin niya, para madaling matandaan, kapag ang temperature, dahil brooding, 33 degrees, nag-set ka ng 0.3 degrees, 0.3%, 10 seconds yun. 10 seconds na yan, tatakbo, kapag ang target temperature ay hindi inaabutan ng actual temperature. Or, ulitin natin, ang actual temperature hindi lumalagpas sa 33 degrees. Lahat ng temperatura na hindi umaabot ng 33 degrees, yung fan mong patay sinding nakaprogram, dapat yun lang ang aandar. Pag nilagay mo dyan 3% or 3, tulad ngayon, 7%. Ang takbo niyan, 3.5 to 4 minutes. Pag naramdaman mo, alam mo ang program mo 7%, 3.5 ano lang, at 1.5 lang ang bakante, at tumakbo siya ng dire-diretso, hindi namamatay, pumatay, sumindi pa yung isa. Ang temperature sa loob ng bahay mas mainit kaysa sa target. Kung madaling araw yan at brooding yan at nag-heater ka, anong purpose ng heater? Mag-supplement ng init para abutan mo lang yung target mong init. Pag sumobra yan, ano gagawin ng ventilation? Lahat ng sobrang init, tatanggalin niya sa pamagitan ng blower. Sa pamagitan ng pagdagdag ng andar ng blower sa minimum. So, every time na lumalagpas ka ng temperature dun sa target mo, dadagdag din si ventilation para tanggalin yun. Ito ang worst. Ito reklamo ng ibang mga tao. Ito, takbo ng takbo yung fan ko eh. Ang gastos sa LPG. Yun ang una nyo maririnig. Bakit? Kaya magastos ang LPG kasi sinet mo na mas sobra kaysa sa target mo. Laging aandar si fan ng sobra kaysa sa gusto mong mangyari. So, tatakbo si fan, tatanggalin yung init, si heater naman dahil nalamigan, papatakbo naman siya ng heater. Tatanggalin niya ulit. Dire-diretsong ganon, malakas magubos ng LPG. So, kaya ano sagot natin? Pag ganyan ang heater mo, hindi automatic. Pakiramdaman. Bukod sa pakiramdam, tayo ay mag-observe and 2, titimplahin. Bakit? Nung una tayo nag-brood, nung pumasok ako dito, wala pa kayo nun, 39 degrees na loob. Lahat nakasindi heater. Liyab. Tapos nagkakagulo pa ventilation.
39 degrees, pero napatay sindi pa rin siya. So sabi ko, ba't di nagre-react na nagdadagdag ng fan? Alam niyo kung bakit? Naka 42 degrees. At ang heater, nakaset yung gauge ng sobrang taas. Hindi pa nakatimpla. Bakit? Hindi pa bagong karga pala. Kasama yun sa dinadry run. Hindi po pwede nag-dry run, basta mo pinatakbo. Under lang yun. Ang sabi natin dry run for operation. Pero kung dry run for testing ng commissioning, pwede nga yun, mandar na eh. Pero yung gagamit ng manok, dapat marunong mag-dry run din na para sa day 1. Setting ng heater, setting ng tubig, dapat naka-under na. Heater, uma-under na. May laman na, may dyaryo, etc. Sobra-sobra ito hangin yung heater. Kaya anong ginawa? Dahil ang pagsiset niya nasa regulator. Unang-una niyan sa tangke, may regulator. Itong regulator, mataas ang setting. Paano gagawin mo para bigla mo palamigin? Habang wala pa sisig. Tatakbuhin mo yung fan, bawasan mo yung heater. Or, bawasan mo muna yung heater, tsaka patakbuhin mo. Pareho lang. Then, observe in 10 minutes. Kaya nun, ilan ang heater natin? 22? Tumakbo lang 6 eh. Laging ganun lang, di ba? Sipin mo, dun sa kabila, ilan lang pinapatakbo? Ito, 6 lang. Alam niyo kung ano lang pinagtataka ko? 6 lang tumatakbo, bakit naubos niyo agad yung 6 na tangke? Sa 6 na araw. Yun ang pinagtataka ko. Kasi, uubos dapat yan, yung isang tangke, mauubos ng 10 heater sa loob ng 2 araw. Eh kung 6 lang, hindi dapat 12 days ako. Yun ang pinagtataka ko. Kaya ako nagtatanong, ilang tangke na gamit, ilang tangke kada araw, or ilang beses. Dapat nga mayroon kaskil doon na whiteboard na nag-replace ganitong day, ganitong ano. Tapos ito may laman pa. Kasi bakit? Pwede mo naman, ganito technique namin sa heater ha. Alam namin na pag pangatlong araw, mawawala na siya ng LPG sa madaling araw. Alam na namin sa madaling araw dahil may andar pa yan sa alas 8 eh. Mauubos siya ng alauna, alas 2, alas 3. Depende sa setting. Ang sabi nila, Dok, hinihintay namin, nagpupuyat. Nakita mo na doon sa heater, nakatambay. Ay, kung sandali. May bago ka pang tangke? Meron, boss. Meron po, Dok. Kabit mo muna yung bago. Para sigurado madaling araw ka. Tingkisin ka, doon mo na ikakabit. Yung paubos na, yung gising ka pa. Diba? Huwag mo nang hintayin. Ikabit mo muna yung pag alas 11, matutulog ka na. Kabit mo na yung bago. Sigurado aabot na madaling araw yun, ng umaga yun. Bukas, ikabit mo ulit yung luma. Aabot ulit yun hanggang alas 11, hanggang maubos siya every time. Ganun kami gumamit. Hindi yung hihintayin mo, ang dami pang laman, ay wala nang laman, basto na. Ang dami naman nun, hindi lang makakarga, hindi lang umaangat yung pressure. Kaya nga yung mga ginamit naman na yun, ilagay mo sa kusina, magagamit pa. Mga 3 linggo. Sa laki. Hindi mo mauubos eh. Tangking ang 11, hindi mo mauubos agad eh. Intindihan niyo ba? Maraming technique sa poultry na hindi nagagawa kung paano gagawin ng diskarte. Kasi gusto lang natin convenience. Diskarte, kulang. Yun ang kailangan nyo matutunan. Diba? So, heater yun. Ventilation, unahin na natin ang unang turo. Again, sa ventilation daw, meron tinatawag tayong mga pangalan. Hindi natin pwedeng palitan eh. Temperature, yun yung init na nababasa ng sensor sa computer. Kahit thermometer, nung nag-aaral tayo, meron yung thermometer, di ba? Room thermometer, tsaka body thermometer. Tama? Binabasa niya kung anong temperature. So, dalawa ang temperature, actually 3. 2 sa loob, 1 sa labas. Yung nasa labas, kino-compare niya kung anong wala pala yata sa labas, hindi na mabasa. Dapat kasi, meron? O, i-monitor. Dapat, naka-report din yun. Yun yung bakit? Malaman nyo kung gaano ang init sa labas at anong init sa loob. Bakit? Pag extreme, mainit na mainit pala yung labas, bakit malamig yung loob? Sobra pa. Mainit, malamig naman pala, hindi, kunyari, 29 lang sa loob, sa labas, 32 sa loob.
Hindi naman brooding. Kulang ang ventilation. Exaggeration lang. Naintindihan niyo ba ako? Kailangan kasi, kinukumpare mo rin yung labas sa loob. 2, nagtatanong sila, bakit do? 28 sa loob, sa harap, sensor 1. 26 lang naman sa ano. Ang average temperature, 26. Tapos, sa labas, ay 26 din. Hindi uminit? Hindi. Check mo yung sensor 1 and 2. Baka hindi gumagana yung 2. Nababasa lang niya yung 1. Yung labas na temperature, pag brooding, bata pa, dapat, sa araw na to kunyari nag-34, 30, o 36 na lang sa araw. Sa loob, siyempre wala namang heater, malamig, mainit na yan. Huwag kang mag-expect na mas malamig ang loob kaysa sa labas. Hindi mangyayari. Bakit? Paano ba action ng tunnel ventilation? Kung ano yung temperatura sa labas, yun yung papasok sa loob. At yun yung punta sa loob. Brooding tayo kaya wala pang cooling pads. So ibig sabihin, kung ano temperatura sa labas, yun din ang papasok. Iinit pa. Bakit? Madadagdag yung init ng katawan ng sisiw o ng manok. At kasama na ngayon yung init ng ipa. Kaya nga tinitignan natin yung sensor 1 and 2. Bakit? Pag malaki na yung manok, o kahit ano man yan, gusto mo malaman sensor 1 and 2 kasi gaano kalaki ang diferensya ng sensor 1 and 2. Target mo 32. Pero ang harap 32, tapos ang likod 35. Average niyan 33.5. Nagdagdag na siya ng fan yan. 32, tapos 32.8. Dumagdag pa rin siya ng fan. Bakit? Ilagpas pa rin siya sa target sa average. Diba? Harap, talaga mas malamig dapat kaysa sa target. Kung gusto mong ma-hit na nandun ka lang sa minimum ventilation. Don't expect na 32 target mo, 32 yung harapan. Tapos, expect mo ang ventilation mo normal. Hindi, magdadagdag yan. Bakit? 32 sa harap, syempre mas mainit sa likod. Kung 32.5 yan, hindi 32.2. O yung 0.2, dadagdag niya dun sa minimum ventilation. So, doon pa lang nalalaman mo na may mali sa heater or sobra ang painit. Hindi naman mangyayari yun sa araw. Sa araw talaga mas mainit, kaya hindi ka nag-heater. Sa araw naman, wala kang magagawa kapag mainit sa labas. Ang una mong tanong, pwede ba mag-cooling pads? Hindi. Bakit? Anong ibig sabihin natin? Di ba ang sisiw, mas prone siya sa lamig? Di ba? Hangin lang. Kahit 36 pa ang temperature, pag may hangin lang, mainit na sa kanya. Umahabol pa nga hininga Nakabuka bibig Hal-hal pa rin. Yung 35, 36, nakabuka bibig. Kahit dagdagan mo ng fan na 3, 4, nakabuka pa rin ang bibig, hindi pa rin siya makahinga. So, hindi pala solusyon ang fan lang. Now, extreme cases, tanong mo sa akin, kaso 34, 35 lang Kaya sagot ko, relax lang, chill ka lang. Bakit? Wala tayong magagawa dyan. Ang tawag naman dyan ay, hayaan mo naman ang sisiw mo masanay. Bakit? Kung may tumatakbo ka ng 1, 2 na, o 2 fan na, tapos may patay sindi pa, at hindi umuupo ang sisiw mo, may kumakain, may umiinom, ba't ka namumroblema? Ngayon, dahil sa dami ng fan mo, umupo ang sisiw mo na nakabuka pa ang bibig, nararamdaman nila init, nararamdaman nila yung bilis din ng hangin. Dapat sana yan, pamagitan ng pag-ventilate mo na tama, kahit mainit, may nakatayong ilan para umiinom. May nakatayong ilan para kumakain. May nakaupo, may naglalakad. Yun ang normal activity. Marami pa rin nakaupo. Normal yun. Talagang ganun. Pero, meron kang isang fan, may kumakain, may umiinom. No? Ibig sabihin, yung ventilation mo, para maging effective, dapat hindi nararamdaman ng sisiw na umaandar siya, normal activity siya. Yun ang tamang ventilation para sa brood. The moment na may isang fan ka, tumakbo yung isa, yung kumakain, umiinom, umupo. Ano
na sign. Hindi niya kaya yun. Kahit 34 pa siya, kahit 35 pa siya, umupo, hindi niya kaya yun. Pero ang ayaw din natin, pinractice din namin to, ginawa rin namin to, pinapatayan namin ng fan. Tatayo lahat sa sisiyo, pero maingay. Tayo. Pag walang hangin, unang-unang reaksyon eh. Tatayo, gagalaw, magwawala. So hindi rin yun ang gusto natin. Kasi turn out, pag ginawa mo pala yun, every time, maganda, kain na sila kain. Ang pangit na FCR. Totoo yan, ginawa namin yan. Kaya ang dapat pala, normal activity despite may tumatakbong fan. Kung nadagdagan ng fan at yung mga nakaupo, may kumakain na, may umiinom, tapos dumagdag, tumayo yung sisiw o manok para kumain, uminom, isang indicator na agad yan na mas gusto pala nila madagdagan yung fan. Tama? Kasi umangat eh. Nagpagpag, umanda. Yung pa nagpagpag ng ganyan, tapos tumakbo. Aba, ang ibig sabihin lang yan, kahit manok ha, maganda ang pakiramdam. Nakakatuwa, tapos ang bigat pa ng katawan. Tumatakbo. No? So, ibig sabihin, kailangan nyo maintindihan kasi anong reaksyon ng sisiyo. Hindi yung akala natin. May mga prinsipyo yan. Pag tatlong pan na yan, kaya meron tayong guide, ilang maximum natin ng pan. Sabi ko nga sa inyo, pag may tatlong pan, pag 30%, ilang pan? 30%, ilang pan? Tatlo. 50%. Oh. Pag nakalagay doon, maximum 50%, at tumakbo na yung 5, at yung sisi mo ay nakikita mo na, oh, hindi mo naman pwedeng dagdagan ng gusto. Depende sa edad. Yung 5 na tumatakbo at ang temperature ay 35, 36, 37, ang edad ay 18 days, ay kulang. Yung 5 fan ay takbo lang ng minimum ventilation sa ganyang edad. 18, 19, 20. Plus 4 para sa init. Pag malaki na. Explain ko sa inyo susunod yung ventilation. Pero sa brooding, na katulad nito, day 1 to 3, 3%, 0.3%. So 10 seconds lang hanggang mag 5 minutes. Pag mali at hindi marunong magtimpla ng heater, binababa ko yung heater sa 5%. Bakit? The max. Para kahit anong mangyari, hindi siya magdedire-diretso ng fan. Kasi 5%, meaning 2.5 minutes lang yan, 2.5 minutes off. Okay? Kasi 5 minutes cycle. Pag araw, dinadagdagan ko siya ng 10%. Bakit? Para tumakbo yung fan ng from dating ng 4 na degree, ay pwede siya tumakbo ng diretso. Na isang diretsong fan. So, yun yung kailangan. Ganitong edad ngayon, day 8. No? Sa day 8, nakalagay dyan, nag 9% na tayo, so, palagay natin. Sa normal program namin, ano lang yan, mga 5%. Pero nakaslots yun. Pero dahil nakaipa tayo, nakita natin na hindi pwedeng i-apply yung ventilation na binigay ko sa inyo, kaya babaguhin natin. Kung aaralin natin at pakikiramdaman yan, ngayon pa lang na day 7, 7% na rin siya. Noong day 5 siya, 5%. So parang sumusunod sa dati ko. Basta kaya nyo i-heater at mainit. Dagdag init naman yung fan. So ibig sabihin, sa day 8 ngayon, pwede ng 9 or 9% para may patay sindi pa rin. Huwag nyo talunan yung G's kasi sarado yun. Now, maximum niyan nasa 35%. So ibig sabihin, pwedeng 3 fan, tsaka yung isa patay sindi, yung sagat nun. Hindi mo siya, kaya pamapansin nyo ang maximum niyan, every 5% kada araw ang nadadagdag. Pag malaki na, ganun din sa minimum. Para makita natin. Basta mahalaga lang, kung ano nakaprogram dapat alam natin. Para alam natin, maximum 35%. Eh, ba't may 5 tumatakbo na fan? Sobra. Ngayon, kung tumatakbo yung 5, ano yung tsura? Ay, mga nakaupo. O di, subukan mong tignan mo yung program. Kung maging 4 lang, 3 at isang patay sindi. Pag maganda ang kondisyon, okay na. Ngayon, kung ganun man siya, paano naman namin makikita, Dok? Eh kung talagang pwede na palang dagdagan, huwag muna sa day 8. Kunyari day 12.
Ang nakalagay sa day 12 is mga 25% minimum. Maximum niyan plus 4, 60%. Okay? Tumatakbo yung 6. Dumadaba. Bawas. Yung maximum na lang ang bawasan niyo. Huwag niyo nang patayin yung fan. Bawasan niyo lang yung maximum. Lagay mong 55. Okay? Yung 25% naman sa gabi, nakita mo, ay, parang masyado namang hindi aktibo, mainit na loob. Eh di gawin mong 22% o 21%. Ang maganda doon, dalawang fan, may isang patay sindi pa rin. Kasi may 1% kang nakasobra. Pero pag ginawa mo 20% yun, fix dalawang fan. Gets? Kailangan mayroong laging patay sindi. Yung patay sindi, mahalaga yun. Bakit? Doon mo makikita yung susubukan mo. Pag tumakbo, umandar, parang tumatayo yung sisiw. Pag namatay, upo. Kaya mo silang ganun. Ngayon, paano mo sasanayin? 21%. Eh 30 degrees ka na, ay 30% ka na ng minimum. Eh di 3 fan yun. Madaling araw, malamig. Anong pwede mong gawin? Eh di ibaba mo yung 30% na minimum sa 25 para anong mangyari? Meron patay sindi. Sobra pa rin. Eh di gawin mo 23% para mas mababa yung run time ng isang fan. Okay? Intoy? Napakalaga nun. Cooling pads, may extreme cases para gawin ng cooling pads. Ito yon. During summer, yung peak. Nagte-38, 39 degrees. At pwede pumasok sa loob ng 39 degrees dahil galing sa labas. Ang tanong, anong pwede namin gawin? 3 fan na. Day 9 or day 10. 3 fan na. O 4 na fan na. Wala pa rin, halhal pa rin. Sobrang init pa rin. Check mo humidity. Ilan? 50%, 56, 57. Hindi magpo-45 yan. Gandun lang yan halos. Pwede ba ako mag-cooling pads? Pwede. Pero kailangan mong bantayan na maigi. Ang una kong sasabihin muna, pwede pero mag-iingat. Bakit? Pag tumatakbo ay 3 fan at nag-cooling pads kayo ng mahaba, magkakasobra ng humidity, mabigat ang hangin, hindi makakainga. Kaya merong namamatay ng mga sisiw at nagkakasipon. Kaya anong dapat? Chinik mo muna humidity. Wala siya sa 65. Iset mo ang humidity mo sa 65 para pagdating ng 65% ng humidity, mamamatay yung cooling pads. Or wag niyang abutin ng 65. Kung gusto mo, 60 lang muna. Kasi para yung 5% lang aabutin mo, shut off na siya. Kahit man na nakatakbo pa yung runtime niya, mamamatay siya bigla. Then observe. Bakit? Ang gusto lang natin mangyari, pag nag-39 kasi yan at humidity 55, pag nag-infuse ka ng humidity, bababa yan ng 36 o 37. Pero mas malamig ng konti sa loob at medyo basa ng konti. Mas maganda ang galaw na sisi. Okay. Napakalaga, pag gumamit ng cooling pads, dapat malinis na yung tubig. Pina-flush. Kasi baka naman burak pa yung nasa loob. No, kasi biglaan ka nagpatakbo, di ba? So, naka-prepare na. Nilinis mo na, pinulash, etc. Nilagyan ng bagong tubig. Then, sinet ang timer. Seconds lang. 10 seconds, 15 seconds, okay na. Hindi nyo kailangan basain ng todo. Bakit? Sa buong cooling pad, sa buong kahaba, ang unang spread niyan, ikot sa ibabaw lang. Ganyan lang basa. Bababa naman yan. Ang tawag doon, tempering. Ibig sabihin, hindi mo binibigla, hindi mo ginugulat. Ayaw mong basain ng buo, basang-basa na yun, tapos mabagal ang fan mo, saturated yan, tataas ng 80%. Pag ginawa mo yung 80%, tapos ang fan mo 3 lang, magkakatubig ang baga ng manok. Hindi siya makakahinga. So, kaya ako binibigyan ng cautionary. Dati, hindi ko tinuturo yan. Kasi ang temperature lang dati, 36, 37 lang. 10 years ago. 37, 38 lang ang pinakamataas noon, tsaka 39. Ngayon, nagpo-42, nagpo-43, 44. So, iba na rin ang pwede ko ituro. Hindi ko na pwede ituro na, hindi, pan lang, hindi na pwede ngayon yan. Pero kailangan mag-ingat. Hindi ginagamit yan ng 34 pa lang. Bawal yan. Hindi pwede. Kaya pa ng fan yan. Windshield effect. Okay? Yung nagkabit po tayo ng humidity ngayon, 80. O, yan. Normal yan. O, ganyan talagang humidity ng Pilipinas.
Pag umuulan, nagna-95 pa eh. So kahit hindi ka na mag-cooling pads, talagang malamig na yan. Kaya gusto natin takpan. Kasi lalamig sa loob, di ba? Pagka may dumaan sa malamig na tubig. Pag nagkaroon ng tubig. So yun. Okay? Yung litter management. Litter management, alam nyo, ang nakita ko lang, no? For one, yung harapan nyo, nababantayan nyo. Kasi yun yung unang nakikita. Huwag kang kasi merong mga boys na madiskarte. Hindi naman siguro kayo yon kasi nakita ko naman nasunod kayo. Merong iba, lalagyan lang ng ipa yung harap. Kasi sabihin nila, doktor, hindi naman lumalakad. Titingin lang, uuwi na. Yun yung doktor dati. Pero yung mga doktor na sanay, na naglalakad na diretso, makikita niya, oh, ito, manipis na ipa rito, buo-buo na, yung harapan lang nilagyan. Halata yun. Hindi naman ako basta ang doktor. Tayo ay may-ari din. So, ibig sabihin, gusto ko rin matutunan yun ng tama. Kasi, kapag mabaho ang ipa, ammonia, ito si sisiw, ito yung ipot, ito yung ipa na may ipot, nandito si sisiw. Sino, kung ikaw nga na, amoy mo, ganito katangkad ka eh. Paano yung sisiw? Malamang yung lalamunan nun, gas-gas na dahil sa gas. Pag binuksan mo yung lalamunan, namumula. Parang sore throat. Di ba? Alam mo yung sore throat bago ka ubuhin? Ganun ang pakiramdam. 5 araw na ganun. Hindi ka mawawa yung sisiw mo. Ngayon, kung purpose natin, basta lang may trabaho, hindi yun ang dapat. Dapat yung boy, may malasakit sa alaga niyang sisiw. Yun ang alaga natin, yun ang pinagkakakitaan natin. Yun, diba? So, yun na yung akin. Ipa, ang gusto lang natin ngayon na matutunan ay para ma-establish natin ng diretsyo. 5 spans na pare-pareho sukat, bilang ng pakainan, pare-pareho, bilang ng ipa na nilagay, dapat pareho, tinitignan natin. Yung dinadagdag na ipa kada 2 araw, 3 araw ba yan? Di ko alam. Establish din natin. Ang totoo, hindi rin natin pwedeng patungan na umabot na 6 inches. Hindi rin tama yan. So far, ang maganda sa inyo, pag naglakad kang ganyan, di pantay. Makikita mo, yung ibang parang buong-buo yung ibabaw. Susurin mo ganun. Hindi naman buo-buo ang ilalim. Pero meron talaga na unang buo-buo kasi yun yung nalagyan ng pigs dati ng tambak na natapunan. Nabubuo yan. Pero yun ang kailangan yung alisin. Mahalaga, ang ipa, di baling umitim, wag lang mamuo. Okay? Alam mo naman pag bagong ipa eh. Alam mo rin pag lumang ipa eh. Pero mas maganda makakita ka ng lumang kulay, matingkad na, maitim na kulay ng ipa, pero buwaghag. Maganda management. Para mawala yung amoy, apong. Sinamahan mo ng sayro para sa ipot. Para sa langaw. So, ibig sabihin, hindi naman, siyempre pag bata, konti pa ipot, maliit pa. So, hindi rin ganun karami agad ang dinadagdag. Sa tingin ko yan, every 2 days or 3 days, depende, hindi ko rin sure. Kailan kayo unang nagdagdag ng ipa? Nagtanggal ng chick data. Wala pa ilalagay nun, wala pang dumi yun. So, day 3 yun, 4 yun, so mga 6 days, so every 2 nga yun. Dagdag kasi manipis yung iba. Mapapansin nyo rin, gusto nyo malaman kung anong reaction ng sisiw nyo, kung bagong dating or what. Kaya, saan nakatumpok yung ipot? Nandun ang manok. Sisiw, di ba? Pagkalat yung ipot, sa loob ng penning, alam mong maganda kalat nila. Pag puro nakakumpul lang at basa, alam mo nang nilamig o kung ano pa man. Kasi hindi man gumalaw eh. Hindi man nalakaran. Nakikita mo, hindi nalakaran. Bakit? Kumpul lahat ang ipot, dikit-dikit. Tapos may iba, wala. So may kumpulan na nangyari dyan. Kasi ang ipot niyan doon din babagsak. Kaya alam na lang natin kung ano itsura eh. Kaya alam mo rin kapag minix, dinagdagan, etc. Pero pag dinagdagan, hindi tinanggal yung namuo. Pag sinudsud mo, ang daming buo sa ilalim, pero bago yung ibabaw. Pagka nilagyan lang sa taas. Oo, kita mo naman, alam mo naman pag diniskartehan ka lang eh. Madaling mahuli, madaling makita. Hindi tayo nanguhuli kasi hindi tayo pulis. Pero gusto natin, maintindihan ninyo na sa pag-shortcut, may epekto sa manok. Isipin mo, pinatingan mo, ando pa rin naman yung amoy eh. Di ba? Andun yung amoy. Pinatong mo lang. Sa paningin mo, malinis. Sa sisiw, amoy nila yan. Nandun sila sa baba eh.
wala talaga tayong magagawa, hindi tayo makakapag-slots. Kasi kahit gustuhin ko man, kasi talagang mapapasara tayo for sure. Isang beses lang tayo madali, sarado tayo. Lalo na kapitbahay natin yung may resort. No? Kaya ako, ingat na ingat ako. Ang trabaho natin talaga, tingin ko sa ngayon ay talagang iba. Litter management. Pagmamanage ng iba. Walang iba. No, alam ko medyo mahirap yan. Pero yun lang talaga magiging trabaho. The rest, tingnan natin si Sue. Isang ayaw na ayaw ko, no? Personal, Jerry. Bilang doktor. Ayaw na ayaw ko na makakakita ng patay na sisiw, na natakpan na ng ipa, na agnas na. Ano ibig sabihin nun? Hindi lumalakad si Boy. Diba? Hindi man tinitignan, hindi kinukuha. Agnas na at baon na sa ipa. Sobrang kapabayaan. Sana walang ganyan sa atin. So far, wala naman. So, napakahalaga sa atin kasi ang management. May shortcut din ang tawag doon, di ba? Pinapadali mo ang trabaho, hindi mo kinukuha. Hinahayaan mo lang, huwag na maglakad. Hindi ko kailangan ng ganong klaseng tao. Kailangan natin ng taong talagang gumagalaw. Kasi hanap buhay natin pare-pareho yan. Lalo na kauna-unahan. Alam mo, 2 taon mahigit to na hindi tumakbo. Walang pera, pinasok to. Ngayon lang. Hindi ko ina-expect na sobrang ganda, pero naniniwala ako sa pamagitan ng galaw ng tao ngayon, kayo na mag-aalaga, at talagang gagawin natin na ayos. Yung sinabi na, sa madaling araw, mapapahabol natin. Hahabol eh. Alam niyo, ang magandang part, natutuwa rin ako. Pag umikot ka, 2 lang napulot kong bansot. Ibig sabihin yung ganyang kaliit, mukhang sisiw. 2 piraso lang eh. The rest, dahil epekto yun ng pagpapakain natin ng una. Tsaka yung ventilation ng una. Na mahaba katawan, payat. Pero hindi madumi pakpak. Alam mo ba, pag madumi pakpak, lalo pang nakakainis. Bakit? Ibig sabihin na pabayaan ng ipa. So far, wala tayong issue doon. Ang kailangan nila i-check, yung gamot. Plus dyan. Kailangan mo kasi talaga bumili ng whiteboard. Whiteboard marker. Bumili ka ng maliliit. Hindi ko alam kung sa mga kailangan mong gumawa yan. Hindi tayo pwede na hindi umaabante. Unti-unti ini-improve natin. Kailangan yan. Kailangan natin lagyan ng sistema ito ngayon pa lang. Para masanay na sila ng diretsyo. Pati ikaw, masanay sa tamang sistema. At 2, lastly, para sa inyong dalawa, tinuturo natin sa boy na ang activity sa farm ay madaling araw. Pag brooding, dapat talaga madaling araw, gising din kayo. Lead by example first. 2, sa una mahirap, mag-alarm kayo. Gumising kayo ng ganong oras, alas 4. Lagi ikaw yun to. Alam mo bakit? For 1, makikita mo kung ano nangyayari sa buhay mo. 2, creates a habit. Pagtanda mo, pag naka-4 na grow, 5 grow, 1 taong kang grow na merong nagbo-brood ka, kahit uuwi ka na ng grow, alam na alam mo yan. Pag nagkaroon ka ng mas maraming building, alam na alam mo yan. Hindi ka nila pwedeng gawa ng kwento. Alam mo kung ano nangyari. Alam mo lahat ng ano yan. Makikita mo. Kasi bakit? Hindi mo naman makikita sa video yung klase ng ipa eh. No, pag tinignan mo, sabi nga tita mo, ang ganda na sisiw natin ha. Sabi ko sa video lang. Kasi malinis ang ipa eh. Maganda ang palahibo eh. Totoo naman. Pero dahil pag actual, kitang-kita mo. Mahaba. May magaganda, meron. Pero not bad. Natutuwa pa rin ako, hindi siya kasi grabe. Alam ko na pwede pang habulan. Ang paraan para makahabol, tao. Sistema. At yung nagmo-monitor, ikaw yun. Kasi reason, hindi para dahil sa trabaho. Para sanayin mo rin sarili mo, pati sa habit. Yung habit ang malaga. Hindi pwede yung sasagutin mo na, siya na muna, nantok pa ako eh. Gising ka ng gano'n, total, kaya ka taong bahay sa farm eh. Madaling araw, gising ka. Bumalik ka ng alas 5. After niya, matulog ka ulit hanggang alas 10. Tsaka ka tumingin ulit na alas 10. Na ma-create niyo yung habit. Diba? Every 4 hours, 4, 8, 12.
create the habit. Dapat nga lagi nyo nakita. Kasi paano kayo masasanay na makita? Iba-ibang situations yan eh. Alas 8, iba itsura. Tapos na yung heater. Ano yung itsura ng sisiw? Inikot mo, nakita mo yung ipot. Nakita mo yung dyaryo. Nakita mo yung pakainan. Nakita mo yung laman ng pigs. Malalaman mo lahat ano naging nangyari. Alas 10, alas 10, alas 11, silip ka ulit. Bago kumain. Makikita mo na naman. Bakit? Ventilation ang titignan mo eh. Tubig, tinitignan mo. Minomonitor mo water consumption. Ventilation, ano, tama ba ang program? Dadagdagan ba or hindi? Pagdating na alas 2, alas 3, balik ka. Bakit? Mas mainit yun kesa sa alas 10. Yung ventilation bang program mo, tama? Yung maximum mo ba, na-meet niya? Pero ano yung tsura ng sisiw? Kaya pa ba o hindi na? Kailangan ko ba magdagdag or hindi? O kailangan ko magbuwas? I don't know. Pagkain. Tumatakbo na ba ang feeder mo? Tumatakbo na ba ang ano mo? May takas ba or what? Feeder. Kailan nagra-run? Pinakikinggan mo yan. Sa unang beses. Bakit? Eh, hindi pala tumatakbo yung feeder mo. Gusto natin yung habit na matuto na parang tayo ang nag-aalaga muna. Then afterwards, sanay ka na. Ang habit naman na yan, ang magugusto mo matututunan ay yung habit na ikaw ang nagsusupervise. Third, management. Fourth, administrator. Fifth, operations manager. Hindi ka naman loloko ng tao. Hindi ka pwedeng kwentuhan ng iba. Alam mo lahat. Nangangarap tayo lumaki. Paano tayo lalaki? Hindi nyo ginagawa pati sa level mo ba? Old school ako eh. Yun talaga eh. Hindi nyo matututunan ng pagmamanok kung hindi kayo magmamanok. Kung nasa farm lang kayo pero hindi kayo pumapasok, hindi kayo nag-observe, hindi kayo nag-frequent ng ikot, hindi nyo matutunan yan. Yung sinasabi ko, hindi sa lahat ng bagay may nagtuturo sa inyo, sinasabi ko ano yung observation. Ako natuto by observation. And humahanap ng paliwanag kung bakit. At nagte-testing. Pero you don't have to do that. Gusto nyo, pwede rin. Pero again, ang caution lang, bantayan nyo, nandiyan kayo lang. Then you observe. Sa dami na nagmamanok, minsan, yung tinitignan nilang manok, ay, nilalamig. Yung isa ko yan, hindi, tama lang yan. Ay, sobra hangin. Pare-pareho tinitignan, iba-iba tingin. Normal na magiging mas magaling ang farm boy mo, tsaka farm manager mo kaysa sa'yo. Pero dapat naintindihan mo. Kasi naranasan mo yun. Walang shortcut.